the call. So, isang pamantayan, isang paalala po ng Panginoon po sa atin. Today, na makatalakay po natin mga kapatid, na kailangan kung gusto mong gawin ang panawagan ng Diyos, meron ka dapat iiwanan yung nagbibigay comfort sa buhay mo. Alam niyo ba, ang hirap sumiba ng Sunday lalo kapag nasa higaan ka pa. Lalo na ulan, ang comfort mo nasa kwarto, ang comfort mo nasa unan at kumot. Ang hirap pumunta ng Sunday kapag meron pong gala ang mga kaibigan kasi ang comfort mo nandoon sa gala na yun. Ang hirap pumunta ng ganito mga gawain lalo na kapag alam mong ma-uncomfortable ka. Pero naniniwala po mga kapatid, ang comfort ng isang Kristiyanong gusto gawin ng kalooban ng Panginoon ay yung ginagawa niya ang panawagan ng Diyos sa buhay niya. Amen po? Isabi po, kapag malinaw sa tao o sa Kristiyano na ang bawat isang Kristiyano ay tinawag ng Diyos at ang bawat Kristiyano ay may panawagan ng Diyos at alam ng Kristiyano na kaya siya saved ng Panginoon sapagkat siya magsiserve sa Panginoon, hindi mahirap sa kanya na gawin ang panawagan ng Diyos. Amen po? Kaya magulo sa iyo kung susunod ka o hindi sapagkat hindi mo naiintindihan kung alin yung binitawan mo at alin yung susundin mo. Hello? Sometimes ganun ang Kristiyano. Kilala natin si Jesus by our mind, by our knowledge, by the book na ating binabasa, by the Holy Book o the Holy Bible na ating binabasa, pero hindi natin siya tinanggap as our Lord sa ating buhay. Sometimes tinatagapan natin siya as a Savior, but not our Lord in our life. Mga kapatid, tandaan nyo, walang sundalo na nanalo, binalikan nanalo sa digmaan na hindi man na umalis sa kanyang barracks. Hello? Walang Kristiyano, walang sundalo, ganun mapabalitan, nanalo, binigyan ng gantimpala na hindi man lang tumabat at hindi man lang umalis sa barracks. Walang mangingisda na nakahuli ng isda na nandun lang sa dalampasigan. Wala rin pong Kristiyanong masasabi po natin magagamit siya ng Diyos kung hindi na iiwanan ang mga comfort zone niya. Yung mga nagpapa-comfort sa kanya. So, the title is, Living the Comfort, Living the Call. Iwanan mo yung nagpapa-comfort sa iyo at mamuhay ka sa panawagan ng Diyos. Alam niyo po ba, na in Book of Matthew chapter 4, verse 18 to 20, ito po yung pangunahing ginawa ng ating Panginoon. Matapos po siya na nasa wilderness, kagaya po ng Sunday, matapos po siya tinempt ni Satan at nagtagumpay po siya, nagsimula na po siya gawin ang kalooban ng Panginoon. Nagsimula po niyang tawagin o hanapin yung kanyang mga disipulo. At isa po rito na kanyang nakita sa Book of Matthew chapter 4, verse 18 to 20, nung makita po ni Jesus, ito si Pedro, at ang kanyang kasama, na makikita natin si Andrew at si Pedro ay nangingisda. At tinawag sila ng Panginoon habang hawak-hawak nila yung lambat. At mangingisda sila, mangingisda talaga ito. So tinawag sila ng Panginoon, kayong dalawa, follow me, and I will make you fishers of men. So alam ni Jesus na ito ay mga fisherman. Pero tinawag sila ng Panginoon, hindi para manguha pa ng isda, kundi sila ay gagawin pong mangisda ng mga tao. Kung ano yung pamamaraan na ginamit o ginagawa nila in every day, in every life na meron sila sa buhay nila, pwedeng ginamit ng Panginoon sa isang dakilang layunin. Tingnan niyo po ito. Sa pangingisda, sila lang nabubusog. Sa pangingisda, sila lang nakikinabang. Sa pangingisda, pwede nila iwanan na walang legacy maiiwan. Pero sa pagiging fishers of men, mas mabibigyan nila ng dakila o mabibigyan nila ng lugod sa kanilang ginagawa ang Panginoon. The question is, Brother Jerry, nung sila ay tinawag na maging mangingisda ng tao, binitawan na ba nila magiging mangingisda? The answer is no. Why? Maraming verses sa Bible, after nila tinawag sila ng Panginoon, hindi nila literal na iniwanan na magiging mangingisda. Sila pa rin yung mangingisda, pero hindi na nila priority ang kanilang ginagawa sapagkat may mas priority na sa kanila ang gawin ang panawagan ng Diyos. Maraming mga tao, ginagawang pagpipili ang Panginoon. Pupunta ako, hindi. Susunod ako, hindi. Gagawin ko, hindi. Hindi ba pwede na habang nandiyan ka sa pinalalagyan mo, hindi ba pwede na habang nandiyan ka sa trabaho mo, hindi ba pwede na hanggang nandiyan ka sa school mo, pwede mo gawin ang kalooban ng Panginoon? Kaya mong isabay ang Panginoon sapagkat alam natin mga kapatid, hindi po gagawin natin choice lang ang Diyos, kundi gagawin po natin siya priority sa buhay mo natin. Ang sabi ng Bible, seek first the kingdom of God and His righteousness,
sinasabi ng verse na idagdag mo sa schedule ng Diyos. Ang sinasabi ng verse, i-priority mo sa schedule mo ang Diyos. Right. Bago mo idagdag ang iba. Amen? Amen. And all these things shall be added unto you. Tayo kasi, gusto natin yung dulo. Ayaw natin yung responsibility. Ayaw natin yung duties na itinuro ko sa atin. Now the question is, ano yung gusto natin matutunan for this title, mga kapatid? This message is not about leaving your job or source of income na meron ka. Hindi ko sinasabi, bitawan mo yan, iwanan mo yan, at i-priority mo ang gawain. Kundi sinasabi ko rito na huwag lamang iubos o ibuhos ang oras mo sa earthly responsibility sapagkat meron pa tayong panawagan na kailangan gawin. Na kung ang buhay mo, iubusin mo dyan. Sasabihin mo, Lord, I will serve my life kung ako, Lord, ay yumaman na. Lord, magliligod ako kapag ako may kotse na. Lord, magliligod ako kapag ako ay may business na. Lord, magliligod ako kapag ako ay nakatapos na. Lord, magliligod ako kapag ako ay may trabaho na. But the question is, kapag nagkatrabaho ka, magkakapagligod ka pa yan. Ngayon ka pa nga na nag-aaral, hirap ka na makapunta sa church. Right. Hindi pa lumago ang iyong negosyo, hindi ka na makapunta sa church. Hindi ka pa natanggap sa taas na posisyon sa trabaho, hindi ka na makakal sa church. Naghahanap ka pa lang ng trabaho, hindi ka pa nakakarating sa church. How much more pag may trabaho ka? Amen? Right. Nung time na tapos ka, hirap kang makalapit sa Panginoon. How much more pag meron ka? So the question is, kaya mo pa kayang gawin ang panawagan ng Diyos kung ikaw ay meron ng nagko-comfort sa'yo? So ngayon pa lang mga kapatid, living the comfort. Living the comfort na meron ka. And then living ang mamuhay po tayo. So sabi ng iba, lahat ba ng Kristiyano ay may panawagan? Ako nga, di ko alam ang panawagan. Sabi ng iba. So, lahat ng Kristiyano, kaya ka naging Kristiyano, may dahilan. Hindi po tayo naging Kristiyano para maging flower base. Buti pa flower base, may dahilan. Buti pa electric pa ng simbahan, may dahilan. Tapos ikaw na niligtas ng Panginoon, pinagbayaran ng kanyang banal na dugo, ipinako siya sa krus para sa iyo, tapos sasabihin mo, walang panawagan ng Diyos sa buhay mo. Hello? May dahilan po siya. At ang dahilan po niya, mga kapatid, is tayo po ay gaganapin ang kalooban ng Panginoon na maging features of men. Tayo ganapin ang Panginoon na makapagdala ng kaluluwas sa Panginoon. Amen? At yun isang bagay, mga kapatid, na gustong ituro po sa atin. At tingnan niyo po ito. Lahat po tayo ay may panawagan. According sa John chapter 50, verse 16, baka hindi natin po ito naiintindihan. Sabi po dito, ye have not chosen me, but I have chosen you. Hindi tayo ang pumili sa ganitong larangan, kundi ang Diyos ang pumili sa mga alam ng Diyos na ikaw at ako ay merong magandang layunin na inihanda ang Diyos at pwedeng magamit po tayo sa kanyang dakilang layunin sa buhay po natin. Amen? Pinili ka ng Diyos. At ang sabi po dito, but I have chosen you. Pinili ka. Sino pumili sa iyo? Mismo ang Diyos. Hindi pastor, hindi yung mga leader, hindi yung nanay mo, kundi ang pumili sa iyo, ang Diyos. Right. And ordain you. The word ordain, alam niyo po ba ito sa ito? Ordain po yun ito, mga kapatid. Inihiwalay ka sa marami. Pinili ka mula sa marami. Ikaw ay in-appoint as being a Christian. In-appoint ka na may dakilang layunin. Right. Bago ka naging engineer, Kristiyano ka. Bago ka naging teacher, Kristiyano ka. Huwag po natin gawin na engineer bago Kristiyano. Kasi ang nangyayari po, napapriority mo yung ambition at puso mo, nawawala yung panawagan mo. Amen. Alam niyo po ba, makikita natin dito, sabi ko dito, ordain nyo, ano po tungkulin natin? That you should go and bring forth fruit, and that your fruit should remain. Pagpatuloy mo, magiging teacher mo, makakapagdala ka ba ng bunga sa Panginoon? Ipagpatuloy mo, magiging engineer mo, makakapagdala ka ba ng bunga sa Panginoon? Kung mananatili ka lang dyan sa comfort mo, papaano naman yung calling mo? Right. Father Jerry, pwede ko ang gawin? I am an engineer. Na pwede kong ginagawa yung kalooban ng Panginoon? Yes. Mas may power, mas may authority, mas madali sa iyong makapagdala ng kaluluwa sa Panginoon. Right. Ikaw may-ari ng isang coffee shop. Ikaw ay may-ari ng isang kumpanya. Pwede mo tawagin ang iyong mga tauhan at sasabihin mo, Monday, mag-Bible study tayo. Right. Monday, meron tayong gawain. Isipin niyo po, pag may power ka, pag may kakayanan ka, may kapangyarihan ka, lalo may authority ka, mas madali mo magawa. Amen? Ang Panginoon nga po, mga kapatid, walang connection sa gobyerno, walang connection o walang kilalang pamilya na kinabibilangan. Hindi po siya mayamang ipinanganak sa mundong ito bilang tao. At makikita po natin, mga kapatid,
nagawa po niya sa loob ng 3.5 years. Nagawa po niya iligtas ang buong mundo. Right. Right. Samantalang tayo, how many years ka na Kristiyano? Ilang bunga na ang nadala mo sa Panginoon? Amen? Baka mga hanggang dito ka lang sa subdivision, hindi ba natin madala-dala ang mga tao sa Panginoon? Amen? So, merong purpose, merong dahilan. At ang sabi ko dito, whatsoever you shall ask of the Father in my name, He will give it to you. Ang Kristiyano, gusto nito. Sino may gusto ko nito? Yung nasa dulo. Parang pipilitan pa kayo. Parang ayaw niyo ba sa dulo? Gusto ko dito, nasa dulo. Kailan ang Diyos? Conditional. Merong ipapagawa, may ibibigay. Bago na ang reward, may ipapagawa sa'yo. But the question is, ready ka ba sa reward? Yes. Ready ka ba sa duties? Yun ang purpose. Yun ang mission. Yun ang calling na kailangan natin i-push, mga kapatid. At isa po yan sa iniutos po ng ating Panginoon. And the other one, pa-next po ko, ayaw mag-next video. Okay. And the other one, mga kapatid, makikita po natin in Matthew chapter 28, verse 19 to 20. Ang sabi po dito, go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost. Tingnan niyo po ito. Ang sabi po dito, ang sa tungkulin na ipinagagawa ko sa atin, kung sasabihin mo wala kang panawagan, ang sabi ng Bible, go ye therefore. Hindi po inutusan dito ay disipulo lang. Sapagkat lahat po, nung umakit ng Panginoon, marami po kasama po doon. Hindi naman po mga disipulo, marami po mga tao doon. At isa sa pinaka-itinuro po ito sa lahat ng mga followers ng ating Panginoon, go ye therefore and teach all nations. Hindi po sinabing, teach all the members of the house. Hindi mo sinabi, teach all the members of the subdivision. Hindi lang po sa bahay lang, hindi lang sa subdivision, hindi lang sa school, kundi ang sabi ng Bible, nations. So sabi mo, wala kang panawagan. May panawagan ka, mga kapatid. The next one, ano sabi po sa John chapter 10, verse 10? Tingnan niyo lang po ito. Gusto nila natin ipakita na kailangan yung comfort mo, bitawan mo. Hindi mo sinabing, iwanan mo yung trabaho mo, iwanan mo yung kurso mo, pero sinasabi mo, mga kapatid, na habang nandiyan ka, pwede mong gawin yung hindi ka sanay, yung gawin ng kalooban ng Panginoon. Kasi kapag hindi ka sanay, uncomfortable ka. Di ba? Yung hindi mo sanay, uncomfortable po yun. Ayaw mo mapahiya. Gusto mo yung tahimik ka lang, at ino-honor ka lang, ginagalang ka lang, yun ang comfort. Pero pag alam mo mag-share ka ng Word of God, mapapahiya ka, uncomfortable po yun. So gawin natin yung uncomfortable para magawa ang calling natin sa Panginoon. In John chapter 10, verse 10, tingnan niyo po ito. Ang Panginoon, may tungkulin siya. At sa buhay na siya ay nagkagawang tao sa mundong ito, ginanap po niya ang kanyang tungkulin po sa atin. Ang sabi nito, I am come that they might have life and that they might have it more abundantly. Makita po natin na even ang Panginoon may ginanap na tungkulin sa buhay mo at sa lahat ng maraming tao. Amen? Nagkaroon tayo ng libreng kaligtasan, nagkaroon tayo ng isang buhay na walang hanggan. Isipin mo, sasabihin mo, follower ka ni Christian, so wala kang tungkulin. Even si God, even si Jesus, ang tungkulin niya, sundin ang kalooban ng Ama. Amen? So sabihin natin, wala tayong panawagan. Buti pa yung thief. Tingnan niyo ba itong thief? The thief cometh not but for to steal and to kill and to destroy. Buti pa ang thief, yung magnanakaw, mga kapatid, ang tungkulin niya ay ang magnakaw, pumatay, at manira. Tumutupad po yan sa tungkulin niya. Tapos Kristiyano, may tungkulin, ayaw natin gawin. Meron ba kayo nakita? Magnanakaw, pumasok sa bahay. Ang ginawa muna niya, ang tungkulin niya, steal, kill, and destroy. Nanood muna ng TV. Nag-Netflix muna. Uminom ng tubig. Nag-merienda muna. O hindi niya gagawin. Yung hindi niya purpose, bakit siya nandun? Hindi niya aabalahin o ubusin ang oras niya. So hindi naman niya tungkulin. Hello? Ang magnanakaw, may tungkulin. Hindi niya sasayangin ang oras niya para lang sa mga walang kwentang bagay. Ang Kristiyano, kaya hindi nagagawa ang calling ng Panginoon. Doon kasi sa comfort na minsan hindi naman purpose ginagawa. Kaya magtatanong tayo, how many years na akong naging Kristiyano? Ilan ang nadala ko sa Panginoon? Samantalang ang Panginoon, kahit engineer, hindi kayang kalkulahin. 3.5 year, iligtas ang buong mundo. Hello? Mundo pinag-uusapan, 3.5 years na pagtagumpayan ng ating Panginoong Isus. Samantalang tayo, how many years na tayo Kristiyano? Wala tayong dinadala sa Panginoon. Ang Panginoon kasi, wala
important ang bagay. Wala kang mabalitaan na nagsasayang ng oras. Sapagkat kapag siya ay may pagkakataon, at lagi siyang may pagkakataon, at kung wala mang pagkakataon, hinahanap niya ang pagkakataon para lang magawa ang kalooban ng Panginoon. Yun ang dahilan kung bakit nagagawa ng ating Panginoon. Now the question is, what are the things na pwede natin matutunan sa living the comfort and mamuhay sa kalooban ng Panginoon o sa panawagan ng Panginoon? Number one, living the comfort. What is the living the comfort? Ito yung mga bagay na kailangan nating bitawan. Ano yung mga comfort sa buhay mo na madalas mo pinangahawakan? Ito yung mga bagay na minsan iniisip natin na ito yung kailangan ko, ito yung dapat kong gawin. Sabagat marami pong mga tao, nagiging malabo po sa atin ang isang bagay, lalo't higit po, hindi natin naiintindihan. Ito yung mga comfort na masasabi po natin na nagaya na kailangan natin bitawan sa mundo ito. Ito yung mga nakasanayan gawin, ito yung mga sariling kagustuhan, ito yung mismong tayo ang pumili. At hindi ang Diyos ang pumili nito na gawin mo. Pero ginagawa natin. Ano dito? Worldly ambition, profession, position, or daily habit. At yun ang madalas nangyayari po sa ating mga kapatid na nilalaanan natin ang oras at maraming panahon kaysa sa gawin ang kalooban ng Panginoon. Ito yung hindi mo maiwan-iwan. Ito yung ginagawa mo rason kapag iniimbitahan ka ng mga Kristiyano. Uy, punta ka, hindi kasi may pasok ako. Punta ka, hindi kasi may trabaho ako. Hindi punta ka kasi may gagawin ako. Ito yung kasi. Ito yung kasunod ng kasi mo. So mga kapatid, hindi ba pwedeng gamitin mo ang mga bagay na ito habang nandiyan ka sa profession mo? Pwede mong gawin ang panawagan ng Diyos. Habang nandiyan ka sa position mo, gamitin mo ang kakayanan mo para ibahagi ang salita ng Diyos. Habang nandiyan ka sa ambition mo, pwede mo bang isabay ang panawagan mo sa Diyos? Amen? You're struggling to follow God's calling because you're still holding on to your comfort. Kasi alam mo kasi mayroon ka pang sinasandali. Alam niyo ang tao, ang isang anak, hindi matututo tumayo sa sarili mga pa hanggang may nanay na nagsusubo ng pagkain sa kanya. Hindi matututo tumayo sa sarili ng pamilya hanggang may nag-provide sa kanya. Pero subukan mong mawala yan. Subukan mong mawala ang magulang niya. Subukan mong mawala yung sinasandala niya. Kaya niya tumayo. Natututo siyang tumayo mag-isa. Amen? No, hindi malino ang desisyon na ginagawa mo sapagkat malabo sa iyo ang panawagan ng Diyos. When the mission is clear, the decision is always clear. Kaya alam niyo mga tao sasabihin, ano kaya kursong kunin ko? Ano kaya negosyo itatayo ko? Ano kaya gagawin kong trabaho? Ano kaya pipiliin kong trabaho? Bakit po? Kasi marami mga tao, hanggang hindi nila alam ang panawagan nila sa Panginoon. Hindi nila alam yung mission nila sa Panginoon. Hindi nila alam anong desisyon na gagawin nila. Pero subukan mong nalaman nila yung kanilang mission, kaya nilang gumawa ng sariling desisyon. Tama po ba? Amen? At isipin niyo po, yung mga kurso natin, yung mga ambisyon natin, hindi ko sinasabing masama ang mag-ambisyon. Hindi ko sinasabing masama kumuha ng kurso. Hindi ko sinasabing mangarap ka ng posisyon. Pero sinasabi ko mga kapatid, na yung mga gusto natin, hindi po tayo ang pumili niyan. Hindi po, yung mga gusto natin, hindi mo yan nabasa sa walo, kaya mo pinili. Halimbawa, Lord, anong gusto mong trabaho mo kukunin ko, Lord? Nabasa mo, Jesus is the carpenter. Uy, maging carpentero to ako, sabi ni Lord. Di ba? Bukas ulit, Lord, sa Lord. Gusto ko talaga makahanap ng ambisyon o kurso, Lord. Nabasa mo, si Matthew ay maniningil ng buwis. Uy, bigay para papasukin ko. So, hindi mo, yung nakuha mong kurso, yung ambisyon na narating mo, yung mga bagay na meron ka, hindi yan nabasa mo sa Bible, pero pinush mo, pinag-pray mo sa Panginoon. Baka iniyak mo ba yung Lord? Sino ba ng Diyos ang hindi maabot sa iyo at ibibigay sa iyo? Amen? The question is, nang ibinigay ng Panginoon, kamusta ka? Kung ibinigay ng Panginoon, nagawa mo ba ang panawagan ng Diyos? Amen? Sapagat hanggat hindi malinaw sa iyo ang mission mo, ang calling mo, malabo sa iyo ang decision na gagawin mo. Amen? Now, ano yung mga comfort na kailangan natin bibitawan? Number one, sige po, panis po. Wala na naman doon okay. Now, sabi ko dito, comfort of security. Kailangan yung seguridad po natin, bitawan mo. Yung inaasahan mo, yung nagbibigay sa iyo ng secure, kaya hindi ka makalapit sa Panginoon. Kaya ayaw mo pang gawin ang kalooban ng Panginoon. Ang
Okay lang yung tsaka na. Kasi alam mo kasi may inaasahan ka pa. Alam mo kasi may seguridad kang pinangahawakan. Si Abraham, iniwan po niya kanyang lugar, iniwan po niya kanyang place, iniwan po niya kanyang comfortable zone o comfort zone, iniwan niya kanyang comfortable na ginagawa sa araw-araw, at sinunod niya ang gusto ng Panginoon. At ang mahirap po doon, inutusan siya ng Panginoon pumunta sa isang lugar nang hindi niya alam. At talagang uncomfortable. Pero ang maganda kay Abraham, sumunod siya. Amen. So, ganun din po ang mga alagad ni Kristo. Nung sila'y tinawag na sabi ng Panginoon, Peter, Andrew, follow me and I will make you fishers of men. They are straightway na binitawan ng kanilang net, ang kanilang lambat, na sumunod sa Panginoon. Meron ba silang sinabi, Lord, may merienda ba dyan? Lord, meron bang pakinabang kami dyan? Lord, kikita ba ang pamilya namin dyan? Lord, may mauuwi ba may isda sa pamilya namin dyan? So wala po mga kapatid, wala po silang tanong niya gano'n. Sumunod sila at yung kanilang security ay hindi sa bagay na magaling sila, kundi ang security nila sa Diyos na tumawag sa kanila. Amen. Minsan kasi gano'n tayo, ang security natin sa kung anong tayo magaling. Pero tanggalin na Diyos yung galing mo. Bigyan lang tayo ng sakit, wala po yung galing mo, magagamit mo. Amen. So yung security, hindi dapat sa kung ano meron tayo, kundi ang security sa kung sinong tumawag sa iyo. Amen. Ang tunay na seguridad ay hindi yung mayroon kasunod ito, kundi ang tunay na seguridad ay yung mga bagay o pagsunod at pagtitiwala sa Panginoon. So the next one, makikita pa natin mga kapatid, makikita natin dito, the next one. Okay po, comfort of self-reliance. Marami mga Kristiyano na mas tiwala sa plano nila, sa decision na ginagawa nila, sa puso nila, sapagkat doon sila magaling. Lord, ito na nga yung pinag-aralan, Lord, ng 4 na taon sa kolehiyo. Tapos, Lord, ito yung gusto mong trabaho. Lord, ito yung gusto ko. Dito akong magaling. Ito yung linya ko, Lord. Yung linya pinapagawa mo sa akin, Lord. Hindi ako sanay dyan. Magdala ng mga Kristiyano, magdala ng mga tao sa Panginoon, mag-lead ng mga Kristiyano, mag-disciple ng mga Kristiyano. Lord, hindi ko kaya yan. Mas kaya kong magparami ng pera. Mas kaya kong magpayaman sa mundong ito, Lord. So, hindi po yun ang alignment na gusto ng Panginoon sa atin. Sometimes, ganun ang tao. Kaya ang hirap sumunod dahil may sinusunod. Hello? Kaya ang hirap mong magpahatak sa Diyos. Why? Meron ka pang gustong sundin sa sarili mo at hindi mo gusto ng Diyos. So, sabi ng Bible, I am the vine, ye are the branches. He that abideth in me, and I in him, the same bring forth much fruit. For without me, you can do nothing. Tandaan po natin mga kapatid, ang verse na ito ay magpapakita po sa atin, hindi dahil nakadikit ka sa Panginoon, yung ikaw ay magaling, kundi kaya ka nagbubunga, kasi ang dinidikitan mo, nagbibigay ng bunga. Yung kinakabitan mo, yung nakakonect ka sa Kanya, siya yung mas merong nagbibigay ng nagpapalago sa ating pong paglilingkod sa Panginoon. Isang bagay po na makikita po natin dito, you cannot be an effective fisherman if you rely on your own strength and you have no net na mag-fish. Ano gusto mong mangisda? Tapos, wala ka lang pa. Gusto mong mangisda, gusto mong makuha ng maraming isda, tiwala ka lang sa galing mo. Kung gano'n mong isda, magtubo kami mangingisda, tapos wala ka lang pa. So, hindi ka makakapangisda mga kapatid. We cannot be an effective fishers of men by relying on our own strength. Hindi mo rin kayang gawin. Kahit magaling ka sa salita, magaling ka mag-memorize ng Bible, magaling ka kumulawan ng Biblia, kahit magaling ka sa lahat ng bagay, magaling sa gawain, hanggang hindi ka nakakonekta sa Panginoon at hindi ka nagtitiwala sa Panginoon, walang kwenta yung ating ginagawa. Hindi ka magiging effective fishers of men. No. We need the power of the Lord Jesus Christ to fulfill His calling. Kaya kapag ginagawa mo yung comfort mo, ikaw yung nasusunod. Pero kapag ginagawa mo yung calling ng Diyos, ang Diyos ang nasusunod. Amen? So, nung silang Peter and Andrew, nung binitawan nila ang net, nung binitawan nila ang labat at sumunod sila sa Panginoon, nagpapakita po yun mga kapatid, na kaya nilang magtiwala sa kung sinong tumawag sa kanila. Na nagtitiwala sila na yung bagay na magaling sila, meron pwedeng magturo sa kanila para mas gumaling sila sa isang bagay na pinapagawa ng Diyos. Amen? Magaling na silang fisherman. Pero ang tanong, magaling ba silang fishers of men?
kung wala ang Panginoon. Magaling ka ng engineer, magaling ka ng teacher, magaling ka ng doctor, but without God, magaling ka pa rin sa gawain ng Panginoon. Hanggat hindi ka tayo mapasailalim sa kapangyarihan ng Panginoon, wala tayong magagawa. Amen? God's work cannot be done by human strength alone. Ibig sabihin ko mga kapatid, no, ang gawain ng Panginoon, ang kalakasan mo dito, kalakasan ng Diyos. Hindi mo pwedeng pagkatiwalaan yung kalakasan mo lang. Marami pong mga Kristiyanong kasabayan po natin, magaling sa simula, magaling sa lahat ng bagay. Dahil doon sila magaling. Pero ang tanong, kamusta sila kayo? Pero ang taong mahina na nagsisimula sa gawain ng Panginoon, ang Diyos ang nagpapalakas sa kanila, ang Diyos ang inaasahan nila, hanggang ngayon, nakikita mo pa sila. Amen. Kaya sa Panginoon, sa gawain ng Panginoon, hindi tayo pagalingan. Hindi tayo palakasan, hindi tayo nagkakaroon ng kompetensyahan o paunahan mga kapatid o paligsahan. Ang kailangan sa gawain ng Panginoon, yung may pusong handang sumunod sa kalooban ng Panginoon. And another one mga kapatid, pa-next po tayo. Not only the comfort of our anything mga kapatid, the third one is comfort of sin. Yung bagay na yan ang hindi mo minsan binibitawan sapagkat nako-comfort ka. So yung ginagawa mo yung kasalanan, nako-comfort ka. Kaya kaya mong itago sa pastor, kaya mong itago sa miyembro, pero hindi mo kaya itago sa Diyos. At yung dahilan po na yan, sa mga pagko-comfort na yan, nagiging rason kung bakit ayaw mong gawin ang kalooban ng Panginoon. Ayaw mong sundin ang kalooban ng Panginoon sapagkat meron ka pang bagay na ayaw bitawan sa sarili mo, comfort mo sin. Ano sabi sa Hebrews 12, verse 1? Wherefore, seeing we also are compassed about with so great cloud of witnesses, let us lay aside every weight. Take note, let us lay aside every weight and the sin which does so easily beset us. And let us run with patience the race that is set before us. Hindi mo kaya tapuhin ang gawain ng Panginoon o panawagan ng Diyos hanggat mayroong pabigat sa sarili mo na ayaw mong bitaw. Amen. Sin is a weight that keep us from running and fulfilling God's calling sa buhay ko natin. Kung gusto mong magawa ang panawagan ng Diyos, try to analyze ano yung mga pabigat sa buhay ko. Yung kasama ko, ay, hindi ko kasama yun. Yung sa sarili mo natin, ano yung mga pabigat na yung bagay na ayaw mo magbitawan. Kaya hanggat may panawagan ng Diyos sa'yo, maging preacher ka, maging speaker ka, maging song leader ka, maging discipler ka, ayaw mong gawin. Why? Kasi meron pa akong hindi kaya bitawan ng Lord eh. Kasi siya na Lord, pag may right time na Lord. Tsaka na Lord, pag ready na ako Lord, yan ang tao eh. Nagiging pinaka-common na salita ng mga Kristiano, kapag ready na. Tawag kailan yung ready? Amen? Kailan yung ready? Kung bukas ang huli na pwede kang mabuhay sa mundo, kailan ka magsisimula? Hello? Kailan ka magsisimula? You cannot follow Christ while holding on to sin. Hanggat meron kang pinangahawakan kasalanan, hindi mo kayang gawin ang kalooban ng Panginoon. Saan ka makakita? Tumatakbo sa tracking field, tapos may daladalang bag, may daladalang bota, may daladalang kung anumang bagay. Kaya makikita mo yung mga tumatakbo, naka-skinny yung kanilang mga suot, magagaan, para mabilis sila mga takbo. Amen? So mga kapatid, no, that is the thing na kailangan natin bitawan. Din yung mga comfort na minsan natin sinasandalan. Din yung mga comfort na mismo ikaw lang ang pumili, hindi ang Diyos ang pumili niyan. Pero hindi ba natin pwede gawin na habang nandun tayo sa ambisyon, sa kurso, sa posisyon, isabay natin ang panawagan ng Panginoon. Amen? Now, ano naman po yung pamumuhay bilang isang Kristiyano na gawin ang panawagan ng Diyos? May next po tayo. Now, kung kanina is living the comfort, now let us learn about living the call. Mamuhan po tayo sa panawagan ng Diyos. Ito yung mga bagay o katangian kung bakit si Peter, kung bakit si Andrew, tinawag ng Diyos at maging follower ng Panginoon. Bakit fisherman ang pinili ng Diyos at sila tinawag ng Panginoon? Isa sila na fisherman. Ang fisherman po noon ay makikita po natin isa common na occupation o trabaho o hanap buhay ng mga tao noon. Pero hindi po yun ang pinakamataas na posisyon sa klase ng tao. Yun po isang normal na kalagayan lang ng tao. Pero bakit sila pinili ng Panginoon?
Bakit sinabi ng Panginoon na I will make you fishers of men? Bakit hindi sinabi na I will make you a carpenter of men? I will make you a kung anumang bagay, pero ginamit sila fishers of men. Sapagat yung galing nila, yung attitude nila as a fisher, pwede gamitin ng Diyos sa kanyang panawagan. Amen. Right. Ang tanong, kung alam ng Diyos ang plano niya sa iyo, alam mo rin bang, kaya mo rin bang sundin ang plano ng Diyos sa buhay mo? Amen. Ginawa na ng Diyos ang lahat, hinanap ka na, natagpuan ka na, tinawag ka na, at nakita ng Diyos yung kakayahan mo, kilala ka niya. Ang tanong, kilala mo ba yung tumawag sa iyo? Nagre-response ka ba kapag tinatawag ka ng Diyos? Anong attitude ang meron ng mga fishers na ito? Palis pa tayo. No, the attitude na kailangan mo natin, kagaya ng isang fisherman, para maging fishers of men. One is to learn to wait patiently. Ako po ay meron po isang lolong mangingisda. At ang lolong mangingisda, dugo na po nila ang pagiging mangingisda. Sapagkat sa lugar ng Davao, malapit sa dagat, merong mga mangingisda po doon. At nasa dugo na nila ang pagiging mangingisda. So ang tanong, alam natin mga kapatid, na kung ang pamumuhay nila Pedro ay isang pangingisda, paulit-ulit nilang ginagawa, alam nila kanilang ginagawa, palagi nilang ginagawa. Hindi sila nagsasawa, hindi sila nag-expect na fisherman tayo tapos ang pagkain natin, manok. Kapag fisherman ka, pagkain mo isda. Eh, minsan nga lang, merong walang huli, minsan nga lang, minsan kaunti lang ang huli, o talagang marami ang huli. Pero sila yung nagpapatuloy sa pangingisda pa rin. Amen. So, ito yung isang ugali na gusto ng Panginoon sa atin. Bilang maging isang fishers of men. Na magiging mapag-ano po tayo, marunong po tayong mag-antay. Meron po tayong pasensya sa pag-aantay. Meron tayong pagsusumikap o meron tayong tinatawag na pagsusumikap sa ginagawa even na walang result at ang Diyos ang magbibigay po ng result pagdating ng tamang panahon. Kasi sa pagiging fishers of men, pagiging soul winner, sa pagiging isang disciple ang magdadala ka ng kaluluwa sa Panginoon, marami mga bagay na minsan hindi talaga susunod sa iyo. May mga tao na hindi minsan nagre-respond sa iyo. Yung iba nagre-reject sa iyo. Even family mo, pwede ka i-reject. Pero ang tanong, titigil ka ba? Ayaw mo na ba gawin? So kapag fishers of men ka, patunayan mo, nasa dugo mo ang pagiging fishers of men. Once you're Christian, ikaw ay may panawagang maging fishers of men. Ikaw ay magdadala ng kaluluwa sa Panginoon. So bakit kung hindi ka magdadala ng kaluluwa sa Panginoon? Ang tanong, anong buhay meron ka? Bakit ka naging Kristiyano? May ginamit ng Diyos. Paano siya maging Kristiyano? Gagamitin ka ng Diyos. Amen? Sometimes, we wait to see the fruit of our labor. Ganun tayo eh. Nag-aantay tayo ng fruit agad. Sa taon ka pala naglilingkod, gusto mo bunga agad. Hayaan mong gawin ang paulit-ulit. Hayaan mong mag-antay tayo sa result. Nowadays, meron tayong nakikita na may nagtalim po sa batuhan. May nakita tayo nagtalim, yung parable sa Panginoon, may nagtalim sa tilikan, may nagtalim sa daanan, pero hagis lang siya ng hagis hanggang may tumubo sa mabuting lupa. Hindi man ngayon, hindi man bukas, hindi man sa ibang araw, pero naniniwala tayo, yung ginagawa mo sa Panginoon, hindi masasayang. Kasi tayo ay gagawa at ang Diyos ang magpapagawa. Amen. God's delays are never God's denials. Maaaring dinidelay ng Diyos, pero hindi po siya sinungaling sa kanyang mga pangako. Amen. Now, ano pa po? Another one, not only to learn to wait patiently, isang ugali pa ng isang fisherman, I learned to work persistently. Isang bagay po na meron ang good attitude ng isang fisherman ay magaling po silang gumawa, marunong silang gumawa persistently, paulit-ulit, nagpapatuloy. Kasi yung lolo ko, nangingisda po siya, madaling araw, umalis, umuwi na po siya, tanghali. Pero ang tanong, sabi ko sa lolo ko, hanggang ano lang po ba kayo? Hanggang sa isang pwesto lang ba kayo? Iba-iba, sa laki ng dagat, hindi pwede paulit-ulit siya sa isang lugar. Kung saan may tubig, may isda. Kaya saan po sila, persistently, paulit-ulit. Kung walang huli na yun, babalik ulit sila bukas. Pag walang huli bukas, babalik ulit sa makalawa. Merong pagpapatuloy. Merong kahit paulit-ulit, pero nagpapatuloy. Ang Kristiyano, mag-social winning once a month. Tapos, isang beses lang isang araw. Tapos, isang araw, isang oras lang. Mahaba naman isang
So, asan po ang persistent na ginagawa natin sa Panginoon? Paano tayo makapagdala sa Panginoon? Paano tayo makakapagdala ng kaluluwa sa Panginoon kung hindi tayo susunod sa panawagan o magre-respond sa panawagan ng Panginoon? Amen. In 1 Corinthians chapter 15, verse 58, pag-highlight natin ang salitang, be ye steadfast and movable and always abounding in the work of the Lord. Sabi dito ni Apostle Paul, therefore my beloved brethren, ikaw at ako ang kinakausap ko rito, that sabi mo dito, be steadfast. Not only po na tayo ay magiging matatag o magiging manatili and movable, even may pagsubok, may persecution, may rejection, ikaw ay nagpapatuloy. And not only for that, always abounding in the work of the Lord. Tayo po'y sumasagana sa gawain ng Panginoon. Kasi kung nag-steadfast ka lang, nagiging unmovable ka lang, dyan sa bagay na hindi naman panawagan ng Diyos, ay walang kwenta ang buhay natin. Amen? Narating mo na lahat. Nagkaroon ka ng yaman, nagkaroon ka ng pera, marami kang negosyo, marami ka sa lahat ng bagay, sagana ka sa lahat ng bagay, hindi ka sagana sa gawain. Anong inihaharap natin sa Panginoon? Amen? Anong ipapakita natin sa Panginoon? And the last sentence na nagsasabi, for as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. Kaya walang dahilan na tayo ko'y mahina. Ang isang fisherman, mahina, pero hindi sumusuko. Pag namimit po sila, hindi sila nag-expect ng shark, hindi sila nag-expect ng butanding agad. Basta nag-expect sila may isda. Hindi man nila alam kung ito hito o ito ay butanding. Ang importante, isda. Hello? Ang tao kasi pag gusto pa mag-solid, isosolid ko itong mga kamag-anak ko kasi kilala ko dito. Ang hindi, huwag kang mag-expect. Maraming Kristyano, walang kamag-anak sa church. Amen? Ay, ako, marami ako, may authority ako, police ako, papakinggan ako ng mga kasama ko. Huwag kang mag-expect. Amen? Sapagkat ang Diyos nga nare-reject, tayo pa kaya? Pero nagpapatuloy ang Panginoon. Pag nare-reject ka, magpapatuloy ka ba? So, kailangan meron tayo mga kapatid. The next one, not only to learn to walk, learn to work persistently, learn to walk obediently. Ang isang mangingisda, marunong po yan sumunod sa tamang panahon. Marunong po yan tumingin kung ano yung magandang may malaking huli o maraming huli o wala. Marunong din po yan tumingin kung may bagyo o wala. Marunong din po yan magdala ng lambat kung ano yung uhulihin o hindi. Kasi nakaranas po kami ng pandemic, nanguhuli po kami na dati nila Brother Eugene doon sa Maynawa. At alam namin, kung manghuli kami ng tilapia, dapat yung dala namin lambat, hindi makakalabas yung tilapia. Sa sakitin ng buhay, kahit maliliit, kahit na-child abuse, pinuha namin. Ginagawa namin dahing, ginagawang tuyo. So, ang dala namin, not only lang yung malalaking butas, maliliit pa na butas para talaga hindi makalabas. Ganun po yung mga kapatid, marunong sumunod sa mga procedure, marunong sumunod sa mga pamamaraan, marunong sumunod sa panahon. Eh kung mangingisda ka ng panahon ay tagbagyo, ay ibang walang hindi ka mapapahama. So, at kung matapos sa bagyo, maraming bangus yun. O, nangyayari po yun. So, marunong sumunod. Ang isang fishers of men, ang isang tagasunod ni Kristo, ang isang nagdadala ng kaluluwa sa Panginoon, kung gusto mong maging malago, kung gusto mong maging magamit sa panawagan ng Diyos, meron din dapat tayong sinusunod. Meron tayong binabasihan. At wala tayong magiging good example or best example is ang ating Panginoong Jesus. Ang sabi ng Bible, if anyone will come after me, let him deny himself. Take up his cross daily. Hindi lamang tayo magtitiis na isang beses, kundi tanggapin mo sa sarili mo na ikaw ay hindi susunod sa kagustuhan mo at hindi lamang po yun, take up his cross daily. Sabi ng Bible. Nakaranas ka lang ng Monday, masaya. Tuesday, sumagana. Wednesday, nag-away. But pagdating ng Webes, ayaw na maglingkod sa Panginoon. Nawala na sa nakaranas na ng pagtitiis, nawala na ang pagtitiis. Nakaranas na ng problema, nawala na ang pagtitiis sa Panginoon. Bago tayo makasunod sa Panginoon, matutunan mo na natin tanggihan ang gusto ng sarili mo. Amen. Kailangan, huwag mong dalhin ang kakayanan mo, lalo higit na ikaw ay gagawa sa Panginoon, dapat ang dalhin mo yung kakayanan ng Diyos. Kasi kung magtitiwala natin sa kakayanan natin, wala natin magagawa. Amen. Now, obedience
is the first step in fulfilling God's calling. Gusto mo talaga, nasa panawagan ka ng Diyos, ito po yan. Gusto mo maging engineer, tapos nag-take ka ng board exam, pang science o pang scientist. Gusto mo maging isang doktor, tapos nag-take ka ng board exam, pang education. Malayo po ang gusto mo sa ginagawa mo. Malayo po, malayong marating mo, yung inaasam mo, na gusto mo na gawin, pero yung ginagawa mo ngayon, malayo sa purpose ng Panginoon. Kung gusto mo talaga magawa ang purpose ng Panginoon sa buhay mo, i-align mo ang sarili mo, ngayon pa lang habang malakas ka pa. Right. Kasi pag narating mo na, mahina ka na, wala kang talagang magagawa. Amen. So, patunayan mo sa Panginoon na, Lord, yung pinag-pray ko, Lord, ang kurso ko, ang mission ko, Lord, gagamitin ko yon para magawa ang panawagan ng Panginoon sa buhay ko. Alam niyo po kami ni Mrs. Hindi ko sinasabi, gawin niyo yung conviction namin noon kung kami ay pumipili po ng trabaho. Ang lagi namin sinasabi, gusto mo trabaho, gusto mo pila ng pera, pero hanggat ang Sunday may pasok, ay hindi kalooban ni Lord yun. Hanggat naghanap kami ng isang trabaho na walang Sunday, lahat talaga may Sunday. At minsan pa, bibigyan pa kayo ng pahay ng Diablo o ng Satan na ang Sunday ay double day. Ang holiday, double day. At di naman hindi, kapag ikaw ay nahook sa pera, ay ano iiwanan mo, Panginoon? Lord, minsan lang naman, Lord. Holiday, Lord, oh. Minsan lang naman, Lord. So, minsan ganun lang nangyayari. Pero kami pumili ng isang, kaya kami nag-isip ng isang negosyo para po yung Sunday, hawak namin. Para yung Sunday, hindi para pilitin ka sa anumang bagay. Amen po? So, yun po yung sa amin. Pero hindi ko sinasabi, yun din ang gawin mo. Pero pinakamaganda, na habang nasa gawain tayo o sa ginagawa natin ngayon, ilaan natin din po ang oras natin na magawa natin ang panawagan ng Diyos. In our conclusion, ang calling ng Diyos ay hindi para sa mga naghahanap ng komportable yung buhay, kundi para sa mga handang sumunod. Gusto mo makita ang panawagan ng Panginoon sa buhay mo? Simulan mo muna sumunod sa Kanya araw-araw. Kasi hindi mo makikita, hindi magiging malinaw sa iyo ang panawagan hanggang wala ka sapat na gusto ng Panginoon. Ang mga alagad ay iniwan ang kanilang comfort upang mamuhay sila sa panawagan ng Diyos. Lahat po sila may mga gusto. Lahat po sila may mga trabaho. Lahat po sila may panawagan sa sarili nila. Pero tinaboy nila lahat po yun sa mga gusto nila ang panawagan ng Panginoon. May isang mayaman lumapit sa Panginoon. Nagtanong kung paano siya makapasok sa kalan ng langit. Ito yung pinagawa ng Panginoon. Nakita niya hindi niya gusto. Nakita niya hindi niya kaya. Iniwan ng Panginoon, sinunod niya ang gusto niya. Ganun ang Kristiyano. Nagtatanong tayo, Lord, ano panawagan ko? Lord, ano pwede kong gawin? Lord, ano pwede tungkulin ko sa inyo? Nung ipinakita ng Panginoon, pinadaan sa mga preacher, pinadaan sa pastor, sinabi sa iyo, narinig mo, ayaw mo sundin. Kaya ang gusto ng Panginoon, gusto mo makita ang panawagan ng Diyos, matuto ka na sumunod. Kasi si Noah, bago siya pinagawa ng ark, nakita mo na siya lumalakad ng matuwid sa Panginoon. Among the sinners, nakita siya. Bago siya ginamit, na-caught ang attention ng Panginoon sa kanya. Gusto mong gamitin ka ng Diyos sa dakilang bagay, ipakita natin sa Panginoon sa bawat araw, anong buhay ang meron tayo. May challenging question na iiwan po sa inyo mga kapatid. Ano yung mga bagay na nagpapacomfort sa iyo na hanggang ngayon, mas priority yan kaysa gawin ang panawagan ng Diyos. Kaya ayaw mong gawin ang panawagan ng Diyos dahil nandyan ka pa sa comfort zone mo. Ano yung mga bagay na yan? Kung yan man ay trabaho, pera, ambisyon, posisyon, kurso, sana ipag-pray mo na Lord, kung ibibigay mo sa akin, tulungan mo ako na habang nandoon ako, ay magawa ko ang panawagan mo. O Lord, kung alam mo Lord na mawawala ako sa panawagan mo sa akin, huwag mo ko dalhin doon. Kasi naniniwala po ako, yung ating thought, hindi gaya ng thought na meron ng Panginoon. Kung paano mag-isip ang Diyos, hindi gaya ng paano tayo mag-isip. Amen. So, saan ka magtitiwala? May plano ang Diyos. Ito yung plan na magbibigay ng kasaganahan. May plano siya na magbibigay na hindi ka ipapahamak. Tapos, sinusunod lang natin yung gusto natin. So, yung mga nagpapacomfort, ano kaya yun? Na mas napapriority natin. If you want to know on how to follow Christ, leaving the comfort, iwanan mo yung nagpapacomfort,
nagpapaka-comfort, bitawan mo yung nagpapaka-comfort, huwag mong i-priority ang nagpapaka-comfort sa'yo. Mamuhay tayo sa panawagan ng Panginoon. Tayo na lang, let's pray. Lord,